Mga kapaglaom, what do you do when you get tired? Do you give your body the rest it needs? Or mga kapaglaom, do some of you work until such time that you get sick? Oh, how important is rest? Most of all, how important is Sabbath rest to our well-being? Find out with us only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Buot na yung sumpay. Nala ko na puto. Okay, that's okay. Nasaoran ako. Thank you. Happy Holy Sabbath Day, mga kapaglaom. Kumusta ka mong tanan? We trust that God has graciously blessed you and your family throughout the weekend. Today, mga kapaglaom, we are so happy that we can be with you again with kapaglaom Renan ug naasab uban nato dinhi si kapaglaom Pastor Pamisa, ang ato nga stewardship director here sa Central Philippine Union Conference. Good morning, Pastor, and good morning kapaglaom Ren. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Happy mga Sabbath. kapaglaom. Yes, and of course, mga kapaglaom, today we count it as a great privilege na po no, that we can pray with you and learn with you significant lessons, mga kapaglaom, about the importance of rest. Busa, amo kamong ginaimbita sa pag-share ni ini ngadto sa mga kauban nato, maybe in your social media accounts, aron sila man usab mapanalanginan ni ining atong programa. Usa ka pribilehiyo, mga kapaglaom, ang pagduol kanunay sa Ginoo. Pinaagi ni atong programa. Apan sa dili pa, kita mo padayon ato sa hangyoon ang atong Dios sa iyang paggiya kanato sa atong panag-uban karon. Magampo ta, mga igsoon. O Dios namo nga gamhanan, maluluyon ug mahigugmaon nga amahanas kita sa mga langit. We praise you and adore you, dear Lord, because of your goodness. Imong gilugwayan ang among mga kinabuhi hangtod ni matakna. Salamat sa adlaw ipapahulay. Karong Ginoo, magasugod usab kami nining programa Let's Pray Pilipinas. Tuguti Ginoo nga kami luag nga magaduol din kanimo kay nasayad kami nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Hinaot nga ang imong pakiguban among maangkon karon kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Praise God. Thank you so much, Pastor, and thank you so much, mga kapaglaom, for being here, no? Wala pa ta nakasugod na atay mga kapaglaom nga uban na nato karon because they are so excited to join us in this prayer ministry. And mga kapaglaom, amo kamong gi-welcome kamong tanan nga nagatanaw karon, no? Uban nato kapaglaom Ren. Yes, kapaglaom Joy, ubay-ubay sa atong mga kapaglaom, nag-uban ka nato sa pag-ampo, pinaagi sa ato ang pagsibya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo through TV25 and of course sa atong GSA Channel 37 and on Facebook sa atong Facebook page nga Let's Pray Pilipinas. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsuporta o pag-uban kanamo sa pag-ampo o pagtuon sa mga bilinhong messages no nga gikan sa pulong sa Ginoo. And of course, dili na to kalimtan nga magsugod sa pagpadala sa inyong mga prayer requests. So galing man do na may mga pagpasalamat sa mga natubag nga mga pag-ampo sa pipila ka mga inadlaw, simana, bulan or mga tinuig baka dinha. Mamahimo na ninyong isend sa ato ang mga hotlines nga nagawas sa inyong mga TV screens o gaalang sa mga wala nagtutok sa ilahang screens karon akong pagabasahon ang mga numero kung smart subscriber galing mo. Ang inyong pag-asendan sa inyong message mao ang 0929-3441-777 o Globe subscribers man gali mo 0916-5574-777. O dili nato kalimtan mga kapaglaom, ibutang dito kung kinsa ang nagpadala, kinsa ang atong ganahan ipaampo ug unsa man gani ang mga details sa unsa ang mga pag-ampo nga inyong
gipadala. And of course, mamaayo po na nga inyong i-specify po kung asa mo gikan nagpadala sa inyuhang mga prayer requests or mga praise reports. Yes, and also we would like to remind kapag laom Renano, sa mga kapag laom nato din nga naamoy mga prayers nga dili sab ninyo gusto nga madunggan sa uban, ato na nga butangan og confidential para nga ato na ma-praise still off air uban dinhi. And talking of prayers and praise reports mga kapag laom, we are so happy to tell you nga ato ang Ginoo dili lang siya nagapaminaw, but siya usab nagatubag sa atong mga pag-ampo. So this time among ikalipay nga ma-share din ha kaninyo ang ato ang mga praise reports, meaning the prayer requests nga gipadala dinhi nga gitubag sa Ginoo, and it will be our joy to share them with you. And we would like to begin sa gipadala ni kapaglaom Judy May Guzman. No, we praise the Lord kay ni atong April 26 nagpadala siya sa iyang nga prayer request. Nagpa-pray siya para sa iyang English proficiency test, and by God's grace on June 27th no gitubag yun sa Ginoo ang iyang nga prayer nga naka-take siya niini og kaluoy uban sa tabang sa Ginoo, taas sab siya ang iyang score. So we praise God for that. Amen. Praise the Lord. And we have another one. This prayer request nga, this praise report nakapalipay budjud kaayo ni nako ning ikaduha karon kapag laom ren. Because Ma'am Geraldine Hugan ang ako ang nagistayhan sab sa MVC. Nagpa-pray siya ni atong June 14th para kay baby Kaz, kay few days gikan kini na tawo nagkasakit sab siya, but praise the Lord kay ni atong June 28th nakagawas na gyud sila sa hospital, and I'm really so happy usab ni ini nga prayer answered prayer. No, we praise God for this mga kapaglaman. We praise God for God's answer, Ma'am Geraldine Hugan, no? And I think we have more to share with you. I would like to ask kapaglaman Renan to share more sa ato ang answered prayers. Yes, napaputay dungag darino nga mga answered prayers mga kapaglaom. Kung nahinduman ninyo ato ang June 23, doon na tayo giampuan si kapaglaom Elvira nga ang ilahang concern was that unta negotiate sila sa owner sa ilahang gipuy-an nga lote ba, no? And true enough, pagka ugma dayon ana ni send na pud siya og text kay nag-inform siya sa tuang they came with a good agreement sa owner sa land nga ilahang gitukuran sa ilahang balay, and so magpadayon sila sa pagpuyo dito sa ilahang gitukuran sa balay, no? So we praise God for that. And of course, katupong June 18, nahinumduman ba ninyo nga gipadala ni kapaglaom Cheryl Dibaho ang kaning pag-ampo para sa iyahang papa nga tuwa sa hospital at that time. And a few days later, June 24 mga kapaglaom, nakadawat na punta og report gikan sa iyahang na maayo ang kahimtang sa iyahang papa, and of course nakagawa sila sa hospital mga kapaglaom. So we praise God nga kana siya gitubag ang ato ang mga pag-ampo, and pipila lamang kini kapaglaom Joy, no, kapaglaom pastor, sa mga tawag nato nga mga proof rather na ang Ginoo nakadungog, nakakita sa atong mga panginahanglan o gaandam na ang mga pagtubag ni ana before we even come into His throne of grace para mo uplift ni ani nga mga prayers, no? Amen. Praise God for that. And thank you so much mga kapaglaom. We believe nga kamo manuusab nga nagapaminaw karon, you have witnessed God's miracle sa iyang pagtubag sa inyong mga pag-ampo. And we are so happy that ang Ginoo nato mga kapaglaom di jud siya makapuyan pagpaminaw sa atong mga pag-ampo. So we would like to bring to Him again ang ato ang mga prayer request nga gikan kaninyo mga kapaglaom sa amo kining i-share kaninyo karon. And also you can join us in this prayer ministry by also listing sa mga prayer request nga among igasibya, and you can pray with us as we do the prayer. So atong basahon ang mga na-receive nato dinhi karon. We have prayer request from kapaglaom Mary Jane Bainos. Nagpa-pray siya mga kapaglaom nga naon ta siya makaplagan nga financial support or makakaplag siya kwarta unta kay muuli ay siya sa ilaha to attend sa birthday sa iyang papa. So ato nang i-pray, that will be on the 10th of July, no? So iyahan ang handom makapauli. Also we have prayer request para sa healing ni kapaglaom Delfina Yap and kapaglaom Ame Morales. Naa sila mga problems sila nga physical health, ato sila nga i-appeal sa pag-pray. And we also have another one for
kapaglaom Emmanuel Tupaz and kapaglaom Clark Aguirre usab alang sa ilang kaayuhan with kapaglaom Tessie Malexi and Yoli Miras. The same nga mga cancer nila kaayuhan sa ilahang mga gibati karon sa ilang panglawas. We also have for kapaglaom Sid Sangilan and kapaglaom Shirley Magno for healing sa ilahang heart and heart problems and some problems sa ilahang health. And I think that's all for the first group no sa ato ang prayer karon. We would like to ask kapaglaom Renan for this to pray with us, and mga kapaglaom, we are inviting you wherever you may be to join us in this prayer. Yes, mga kapaglaom, let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we praise you for this Sabbath day. Salamat Ginoo sa usa na pud ka pribilehiyo nga makaduol na pud mi dinha kanimo sa pagsimba, pag-meditate Ginoo ug above all to lift up prayers gikan sa amuang mga kapaglaom, dear Heavenly Father. Lord, please take away doubts, fears that we may have tungod ni ining amuang mga concerns, and please replace it, dear Heavenly Father, with confidence that is coming from you nga kining amuang mga pag-ampo, dear Lord, imo ni siyang nakita, natubag ug nakaandam na ang mga tubag para ni ini. Heavenly Father, I'd like to pray especially, dear Lord, sa mga kapaglaom nga ang iyahang handom ni kapaglaom Mary Jean, dear Lord, makatambong sa birthday sa iyahang papa karong Pizza Jess. Naa siya'y mga kakulangon financially, dear Heavenly Father. We know that you are rich and that finances may not be an issue to you because you are our God. Nakita nimo Ginoo ang panginahanglan niya and iyang desire nga makita ang iyang amahan sa adlaw na tawhan niya. So akong giampo, dear Heavenly Father, that guide her kung kinsa man gani ang mamahimo mutabang kaniya. Guide her, dear Heavenly Father, nga makita siya mga resources in order for her to go home and see his father and celebrate this birthday with his father, dear Heavenly Father. Ginoo, pipila sa imuhang mga kaanakan, dunay mga gipangbati sa ilahang panglawas. Lord, nagkalahi-lahi ang ilahang magipangbati. Dunay uban nila nga dunay mga gipamati sa ilahang kasing-kasing, sa ilahang lungs, dear Lord. Ang uban medyo complicated, but we know, dear Heavenly Father, nga ikaw gamhanan and you are the ultimate and the greatest doctor of all, dear Lord. Nasayod ka kung unsa nga mga parte sa ilahang kalawasan ang nanginahanglan og pag-ayo, dear Lord. I pray nga imo silang pagabisitahon, sila kapaglaom Delfina Yap, kapaglaom Ami Morales, kapaglaom Emmanuel Tupaz, Clark Aguirre, dear Heavenly Father. Hikapa sila sa imuhang balaang kamot o gamhanang kamot, dear Lord. Uban pod nilang kapaglaom Tessie Malexi and Yoli Miras, dear Heavenly Father. And of course, sila ni kapaglaom Sid Sangilan and Shirley Magno. Dear Lord, you know each of their conditions. And I pray nga imo silang tasatag sa kapagabisitahon karong taknaa, hikapa sila Ginoo sa imuhang gamhanang kamot. And I pray nga imo silang pag-aayuhon. Guide them, dear Heavenly Father, to have ideas kung unsaon aron ma-maintain nila ang maayo nga lifestyle, dear Lord, nga makatabang sa pag-ayo nila. Tabangi pod ang mga doctors and mga tambal nga ilang gipang inom, dear Heavenly Father, nga kini maging instrumento alang sa ilang pag-ayo. And of course, ang mga pamilya nga nag-provide og mga financial resources, dear Lord, para nga sila matambalan. Dear Heavenly Father, kining tanan among mga pag-ampo, wala gid misara nga mabuhat ni ini. That's why we would like to offer all of these prayers, and we pray that you will hear and answer these prayers in Jesus' name. Amen. 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 Right. What a blessing it is, kapaglaom Ren, kapaglaom Pastor. And Yes. it's really a blessing, mga kapaglaom, to come before the throne of God, nga mo present sa ato mga pag-ampo, magtinabangay kita sa pagdala sa ato mga hangyo dinha sa trono sa Ginoo. Thank you so much, kapaglaom Renan. Yes. And we still have more mga kapaglaom to pray for. And ato ihatag kapaglaom Ren sa ato ang next na usab nga batch. Yes, so dunay mga pipila sa atong mga kapaglaom nga ni padala sa ilang mga prayer requests, and for this requests, Pastor, I'd like to request you to pray for us. Gikan ni, or para rather kang Mr. and Mrs.
Lazaro Sinel, no, doon na sila mga gipangbati physically, and ang pag-ampo po sa ilang spiritual healing, mao ilang gihangyo. And ato pong appeal sa pag-ampo, si Kapaglaom Orlan Caballes Jr. kay doon na siya fracture sa iyahang tiil, no? And so atong iampo na. Also for Kapaglaom Gilda Prado and Dadang Calvario. Doon na po sila mga gipangbati sa ilang panglawas, and naana lang ni sila sa ilang beds karon, mga kapaglaom. So atong idala na sa atong mga pag-ampo. Now please also pray for Aris Quintin and Kapaglaom Dec Flores. Doon na sila nagkalailahi ng mga problema sa ilang mga parte sa panglawas. And si Kapaglaom Timothy Aquino, doon na siya mga problema sa iyang kinabuhi. Wala ta nasayod kung unsa ni specifically, but God knows what specifically he is going through. But ato siyang tabangan sa pag-ampo aron magmalig-on siya. So this time tagaan nato ni sa panahon ang pag-ampo, Pastor. Okay, mga kapaglaom, atong ibutang ang atong presensya sa Ginoo samtang kita magpadayon sa pagduol kaniya sa pag-ampo. Let's pray. Dear God in heaven, we will never get tired of coming to you because we know that we can do nothing without you. We believe, dear Lord, that Thou art the sustainer of everything that we need. Karon Ginoo, kami nagadangop din kanimo pag-usab. Among gidala kanimo Ginoo sa pinasahe ang among igsuon nga sila si Mr. and Mrs. Lazaro Sinel. Nang hinaot kami Ginoo nga ikaw maghatag na kanilang kaayuhan karon sa ilang gibati sa panglawas og silang espirituhanon nga pagbalatian. Naghangyo ko Ginoo nga ikaw magagiya kanila sa mga butang nga ngay nila himuon ug tuguti Ginoo nga pinaagi niini masaksihan nila ang imong gahom ug sila mahimo nimong mag-alagad nga matinud-anon hangtod unya sa imong pagbalik. Amo sang di sa damo kalimtan Ginoo si Brother Orlan Caballes Jr. Doon ay fracture sa iyang bitiis. Wala kami nasayod Ginoo sa unsang paagi nga kini nahimo. Apan nasayod kami nga ikaw ang naghimo kanamo, nakahibalo ka bisan unsa nga parte sa among lawas. Ikaw usab Ginoo ang nakahibalo unsaon kini nga maayo. Naghangyo ko nga ikaw magapanalangin sa doktor nga nagatiman kaniya sa mga butang nga gidapat, mga tambal nga iyang gitumar. Tuguti Ginoo nga kini makaangkon og gahom aron maghatod kaniya sa madali nga kaayuhan sa iyang fractured leg. Minum sab Ginoo nagampo ko alang kang Hilda Prado ug kang Dadang Calvario. Sila Ginoo ana karon sa ilang mga higdaanan. Wala kami nasayod Ginoo sa ilang tinuod nga kahimtang apan nasayod kami nga walay butang wala nimo nahibaw-an. Naghangyo ko nga imong ituyod ang imong mga kamot nga imong gigamit sa una sa pagpang-ayo bisan pa sa mga paralitiko, gani imong manggani gibuhi ang mga patay. Naghangyo ko Ginoo nga ikaw karon maghatag kanilang kahigayonan nga ilang mabatyagan ang imong nga gahom aron sila Ginoo mabalik sa normal ang ilang pagkinabuhi ug sila mahimong saksi unya nga ikaw wala nagapakyas. Nagampo sa Ginoo alang kang Brother Aris Quintin. Aduna siya problema sa iyang baga. Yung sabi si Sister Dec Flores. Aduna siya sakit sa iyang kasing-kasing. Nasayod kami Ginoo walay grabe, walay dili grabe di na kanimo tungod kay alang kanimo kining mga butang nga ordinaryo lamang kay ikaw manggani ang naghimo sa amo. Kung imong kabuton Ginoo nga maangkon nila ang kaayuhan aron sila mahimong saksi, naghangyo ko Ginoo nga imo silang patagamtamon sa imong grasya o panalangin pinaagi sa pagkaayo sa ilang mga balatian. O nagampo sab kami Ginoo alang sa kang Brother Timothy Aquino sa Santiago Isabela. Nasayod ka Ginoo sa iyang kahimtang mga problema sa kinabuhi. Ayaw tuguti Ginoo nga kini magayud-yud kaniya nga magapamulag ko nimo kundi ang kasulbaran sa mga problema niya hinaot maghatod nga mas duol diha siya kanimo ug siya usab mahimong saksi sa imong pagkamaayo ug sa imong gahom. Dili gid kami matagbaw Ginoo sa pagduol kanimo. Hangtod Ginoo nga imong tubagon ang among mga pag-ampo kay amo kini pangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas.
Amen. Amen. Thank you, Pastor. Praise God. Thank you so much, Pastor Pamisa. And thank you mga kapaglaom for joining us again ni ini nga mga pag-ampo. And we are blessed because sa di pa tamo padayon no, mga kapaglaom ngadto sa uban pa nga mga prayer request nga ato ang nadawatan dinhi. It would be nice for us nga ato sa mahisgutan ang usa ka maanindot kaayo nga topiko mga kapaglaom, especially mo relate sa ato ang month karon kapaglaom Ren and kapaglaom Pastor. Yes. It is July no. Now we are now on the 2nd day of July mga kapaglaom. So welcome to the 7th month of the year. Yeah. And July is known to be the nutrition month. So niining bulan mga kapaglaom sa atong series ni ining Let's Pray Pilipinas, we will be talking about nutrition, about health, and lahi-lahi nga mga puntos din sa kaayuhan sa atong panglawas, not just sa atong panglawas apan sa atong kinatibuk-an nga kinabuhi. So yesterday mga kapaglaom atong gisgutan ang nutrition and spirituality nga naay connection ang ato ang pagkahimsog or kining mga ginakaunato ginadapat nato sa atong lawas ngadto sa ato ang spiritualidad. And today we are so happy because we will be talking about Sabbath, rest, and health. So Sabbath, rest, and health. And uban nato si Pastor Pamisa and si Kapaglaom Renan to share these things with us. I would like to ask Kapaglaom Ren to share with us sa ato ang quote of the day. So Kapaglaom Ren? Yes, ang ato ang quote of the day mga kapaglaom makita sa Matthew 11:28 niingon din ha, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Nindot kaayo ni pamalandungan kapaglaom Joy nga quote no kay dunay hope and assurance dinha sa kana nga verse. Amen for that. And so mga kapaglaom, let's begin. And please join us. No, if you have your comments and insights, please feel free to share your insights with us sa atong comment section. And kung ato nababasahan, no, ang malipay sabi nga ma-share na nato karon. And so Pastor, we would like to begin this question. Unsa na ka-importante, Pastor, ang Sabbath rest? Does it have to do with our health or our well-being? And how did God regard the Sabbath, Pastor? So we would like to ask Pastor Pamisa, ngayon mo share ba ni ini kanato karon, Pastor? Actually, rest per se, gikinahanglan na gyud sa ato nga health, no, para sa ato nga health. Sabbath rest the more kay do na may dual aning kanang benefit nga atong makuha. It is rest both physical and of course spiritual. No? Una siya ang implication. As we go along with our discussion, makita nato ang kanon sa kaimportante ang Yes. Sabbath. Yes, exactly, Pastor. And mga kapaglaom, we know you have your Bibles with us. Please go with us to Genesis chapter 2, 1-3. Di na siguro nato na mabasa din but you can read it sa inyong kaugalingon din ha kanunay you're holding it. And in Exodus 28-11, diha nato makitaan personally and diha gid nato makita mga kapaglaom kining about sa Sabbath, Pastor. So what does these verses say, Pastor? Unsa man iyang gisulti din ha about sa fundamental and the idea of rest, Pastor Pamisa? Basically magud ang rest kung imo makita. Nindot mo gay. Gusto na ko mo balik gamay sa mga sa creation ba. Pag first day gihimo niya ang heaven and earth, then gi-separate niya ang light and darkness. Pagka fourth day yan ang gipuno og gipuno niya og kining space yang gipuno sa kining sun, sa fourth day, Pastor, sa fourth day, sun, moon, and stars. Then pagka second day, gihimo niya ang spaces nga sky and water. Pagka fifth day, iyang gipuno din gipuno ning space sa fishes and birds. Pagka third day, gihimo niya ang dry land og ang atmosphere. Pagka sixth day, iyang gipuno sa mga hayop og sa tao. Nganong special kayo ang Sabado? Pagka Sabado, gi-create niya ang space nga Sabbath and he fills it with himself. Iyang gipuno siya siya. And it is a relational space. Relational space. Iyang gipasabot niya ang tao nga kanang importante ni tungod kay this is a connection between God and man nga mag-sustain siya all the way through. He should be reminded hangtod sa iyang tibuok nga kinabuhi. Pagka nindot na unaon, Pastor, no, nga imong gi-mention kaganiha nga Sabbath was gi-fill sa Ginoo ang adto nga igpapahulay mga kapaglaom with His presence Himself nga naa na ang mga tawo. Unsa may connection ana kaya
kapag laom ra na no nga ang Ginoo yang gibutang iyang kaugalingon ni ana nga adlaw nga naa na sab ang tawo what connect unsi connection ana nila ka pastor and kapag laom ren. Yes. Very simple kay ingon dito sa hatong reading di ba sa sa Mark 2:27-28, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Tapos ang word na for is actually for the benefit of man. Amen. Right? For the benefit of man. Praise the Lord for that. And I think that will connect as kapag laom ren nga to sa gimension ni Pastor kaganina na ay duha ka butang nga atong maangkon duha ka kaayuhan nga atong maangkon niini nga Sabbath no. So gimension ni Pastor Sabbath was made for man for the benefit of man. Yes. Now let us try to see what are actually the benefits of the Sabbath rest no. Tan-aw na to ato ta sa physical sa gimension ni Pastor kaganiha. What are the physical benefits of the Sabbath kapag laom renan? Yes. So, mga kapaglaom, usa sa mga benefits nga itong makuha no, sa Sabbath rest is that, of course, this is time for us to reflect. Yeah. And atong i-enjoy kung unsa magani ni nga manindot kayo nga gift of rest nga gihatag sa ato sa Ginoo no. And so, unsa na lang kaha, ma-imagine ba ninyo nga dili kita mo rest, nagsige na lang tagtrabaho or unsa din ha nga wala tay rest. Ang machines man gani ato man gani pagnon, ang cellphone malobat man gani na siya. Ato man gani na silang pagnon, kita pa kaha nga ang ato ang energy ma-drain pud na siya. So it is such a wonderful time. The Sabbath is a wonderful time for us to appreciate and really contemplate on that wonderful gift nga gihatag sa ato sa Ginoo in order for us to rest, right? Yes, sa that's atong mong panahon karon fast-paced na kayo ang atong panahon karon labi na na economic crisis. Mura mga tao busy na kayo para sa ilang nga kaugalingon. And the tendency is we will forget that there is a God who sustains us. Sustains us. So by keeping the Sabbath, we can be reminded that where in fact of all the 10 commandments, that is the only commandment that God put there. Remember, because there is a tendency later on that people will forget about the Sabbath that only connects to Him. Yeah. Amen. And to think of it, no, kapag laom pastor and kapag laom ren, mga kapag laom, dili ang tao ang nag-design sa Sabbath. Yes. Ang Ginoo gyud mismo kay nakakita gyud siya nga need gyud na nato. Kinahanglan gyud na nato. But sometimes pastor siguro mao nang gibutangan sa Ginoo. Remember kay ang mga tao tungod sa ka-busy, malimtan na hinuon nga naa day angayan nga adlaw nga i-spend. Dili na siya sa mga butang nga usual natong ginubuhat sa tibuok nga week, but this time nga to i-spend sa Ginoo nga special day nga para lang sa iya to contemplate of what He has done sa gimension pa ni kapag laom renan. I remember pastor no, there is that book nga authored by an American author. He said if everybody just kept the Sabbath, wala gid untay atheist karong panahon na. Correct. Kaya ang Sabbath magud, there are other denominations. May mga tao nga they choose another day. Kay basta kay sa isa kasi mga naka-rest sila. Yes, maka-benefit gyapon sila, physical rest. But if you keep the Sabbath, kay ingon man dito wala man ang Ginoo nag-ingon nga one of the seven, but gibutang na niya ordinal seventh day gyud. Yes. Kay nga naman naa man ay connection sa iyang paghimo sa kalibutan. And aside from having physical benefit, we can also gain spiritual benefit. No? That's true. Spiritually talking usab mga kapaglaom no, ang Sabbath it is our recognition. Keeping the Sabbath is also our recognition of His love. Yes, that we rest, not only resting from our physical labor, but we rest believing nga dili ang atong work pastor ang makahatag natong salvation. Naa siya diha sa iyahang symbolism no makita nato nga nagpahuway ta, but it is also pointing to believing that in resting in Jesus Christ, we are trusting nga siya lang makahatag nato og kaluwasan, not our own works. Yes. No, we also have another one, pastor, din the benefit, spiritual benefit nga atong ma-receive daghan kaayo as we rest. Atong mabalaan, pastor, actually sa gimension ni Pastor ni kapag laom renan kung kanunay kang gatrabaho, sige kang gatrabaho, maluyahan ang imong lawas, nakita na sa Ginoo nga need nato nga mopahulay kay para dili pud ma-strain, pastor, no si pastor ang atong health ministries director magyud nato ni sa CVC, pastor, di ba? He knows really the necessity nga mopahulay jud ang atong lawas, and even kita pastor, I know nga moabot siya ng time nga moingon atong lawas rest na. Rest na, pero
Sometimes, Pastor. Ako as a pastor, you think nag-rest ko pag Sabbath? Wala. Pero say gani, whole day. Yeah. Pero, we don't feel that tired. Yes. Yes. Kaya nga man siya, take my yoke upon you and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Subot pasabot, basta bisag sa Sabbath, kung ang iyang trabaho ang imong gihimo, wala na'y kwenta dito sa imong physical rest throughout the 6 day. Yes. 6 days. Muna siya ang ambot pasabot nga rest gina nga total complete rest gina diha sa iya. Na-check kalahian, Pastor, no? For us nga naga-practice na sa Sabbath, lahi gyud iyang though na kay trabaho sa adlaw nga igpapahulay, trabaho na dili parehas imong ginatrabaho sa tibuok nga week. Nagyoy kalahian, Pastor. Ang imong bisan ga work ka, trabaho ka for the ministry, ang imong kalipay lahi, ang imong pagbati lahi, dili siya kapoy no naay kalipay. And also mga kapaglaom sa ato nga verse kaganiha Exodus 20 verse 8, gi-mention gyud diha sa Ginoo nga not only dili lang gani tawo ang mo rest, Pastor, even the animals. Yes. Why Even kaya na natay mga bisita nga muadto sa ato ang panimalay, mga kapaglaom, they should also rest on the Sabbath, no? Dili nga, so mauna nga kung naa siguro tay mga visitors nga dili pa sila Sabbath keeper, then we invite them to maybe go with us to church, no? Nga to ang mga kahayupan, ayan na sila itugway sa siguro dito sa gawas, no? Kung adlaw Sabado. And also, another kanang great thing about the Sabbath, no? Nga makaingon gito nga pinangga gid ay ka ito sa Ginoo, because that day, katong na-mention nilang Pastor ganiha nga, actually we don't rest, kita nga naa sa ministry, no? We wake up very early in the morning, mga kapaglaom, and kabalo ka ng feeling, mga kapaglaom, siguro makarelate mo ani, no, sa mga Sabbath keepers nga, if weekday gani and malate sa trabaho, we feel guilty and we feel bad, mabad day na dayon siya. But during Sabbath ka na ang ato ang kabisi and sa yuta magmata mo adto ta, we don't feel guilt at all, no? Kanang that's true. Moral ka, I cannot explain it. A lot of people would ask me, nganong kung Sabado nga rest day man na nimo, nganong dagan man kay kanang buhat sa inyong simbahan? Nga dili ba pwede nga mag-absent lang sa kaana? Kanang I think it's difficult to explain and to express ba kung unsa amo ang na-feel if dili pa ka Sabbath keeper. So siguro sa mga kapaglaom na to nga wala pa ni observe sa Sabbath, nindot ni siya nga i-explore ninyo and you study about the Sabbath, because it's there you will understand unsa kita ka pinangga sa Ginoo, and that unsa nga growth spiritually ang ato ang ma-acquire or ma-gain tungod sa pag-observe sa Sabbath. That's true. Thank you so much, kapaglaom, Rena. I know what a wonderful reflection nga ito mahinumduman that Sabbath actually, mga kapaglaom, is not a restriction from us, nga mingon nga dili na nimo mabuhat, dili na nimo mahimo, but it is actually a blessing for us to do more spiritual things para sa Ginoo nga magpalig-on pa sa ato ang kinabuhi. Correct. And to think of it, mga kapaglaom, kanang mga butang nga di nga muresta from doing sa mga kanang burden bitaw ta kaayo, Pastor, it is actually a gift for us nga ang Ginoo gaingon, sige, lay aside sa nimo mga buluhaton throughout the week and find rest in me. So talking of that physical rest, ato ni siyang dadon sa ikaduha, Pastor, nga benefit nga atong maangkon through the Sabbath, and that is the spiritual benefit. Pastor, how does the Sabbath bring spiritual health sa matag usa nato ka kinabuhi? Very simple, no? Very simple. Kay ang Sabbath manggod gisit aside sa Ginoo, beside having physical benefit, you will remember that He is the creator and the sustainer of everything. Sometimes we forget nga mao din siya. Labi na sa mga tao siguro nga wala gakip sa Sabbath. Wala man sila duulan nga Ginoo. Pero kung nagkip sila Sabbath, this day was made by the Lord for me. So we will mubanang sa Revelation chapter 14 sa three angels message. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heavens, the earth, and the sea. Because God knows that in the later days, busy na kayong mga tao, and daghan na kayo kupitin siya sa iya. So He is directing us back to worshiping Him, and it talks about that He is the creator para makadungdo
nganong magproblema man ko nga naaman dahil Ginoo. Yes. That's true. A wonderful promise sa Kapaglaomranan. I would like to ask Kapaglaomranan to share the wonderful promise, invitation sa Ginoo para natong tanan. Kanina basa din ako ganihan sa ato ang quote of the day mga kapaglaom ang sa Matthew 11:28-30 akong pag-ausbon. Come to me all who labor or all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in your heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. No? So, that day, mga kapaglaom, is for us to kanang lay all of this to God. Ato i-offer tanan atong cares for the past few days, for the 6 days nga nagsigita og panrabaho and daghan tagipang buhat mga kapaglaom, that we lay aside all of these things. Ang ato ang focus would that be to worship Him, to ponder upon things nga iyang gipang buhat sa ato tanang blessings nga ato ang nadawatan for the whole week, even the trials, temptations that we might have faced. Naa dinha nga time that we can contemplate nga hala unsa ka maayo ang Ginoo sa atua, and that unsa ka pinangga ta sa Ginoo that He gave us time to rest kanang adlaw. Right? Hatag sa actually ang uban ang ilang una nga we are legalistic, tapos we are binded to something that we have to follow. Actually it's wrong, because the Sabbath is liberating us. Amen. Liberating us From that we have burdens. every cares that we have, we should set aside. No, we should set aside and lay it unto the Lord, and we do His will. Ana nga Sabado, free ta sa tanang mga problema. Biyaan mo nato siya. Although, Amen for that. Kapaglaom Joy, no, God allowed us to have the opportunity to earn for a living. Iyan ang i-provide sa atua. But we tend to forget as well nga sa ato ang pagpanginabuhi, sa ato ang pagpaningkamot for the past few days, that dili ra, di ba, ingon gani sa Matthew 4:4 mga kapaglaom nga man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sa ato pa, dili mahimo nga mo survive ta. Siguro we may have all the resources mga kapaglaom, makakauntag sakto, sobra pa. But what is that all if wala man lang empty ang ato ang spiritual health, right? That's true. So mga kapaglaom, as we look about this verses, ato makita that Sabbath is not just about physical rest. Dili lang siya ingon nga muhunong lang kag trabaho, wala kay buhaton. It's actually spiritual comfort nga ato ang pangitaon din sa Ginoo. Nga while muundang ta, mo stop ta sa atong mga buluhaton, pastor, nga na-use natong ginabuhat from Sunday to Friday. On the Sabbath day, it is a time for us to acquaint ourselves with the Lord, to lay everything diha kaniya. Kung nabugatan ta sa physical labor nato throughout the week, ani nga time we are to come to God. Lord, I have my burdens. I have this all. I have my anxiety. I have my troubles. I am bringing them all to you. And please fill my heart in with the joy and blessing that you promise sa adlaw nga igpapahulay. Because mga kapaglaom, He has blessed this day. And as we come to Him on this holy day, sa specific day nga iyang gihatag, the 7th day Sabbath, He also promised to give us that blessing. I remember even, Pastor, usa sa mga na-realize na ako din sa Isaiah nga gi-mention din nga we cease from from saying our own words, we cease from doing our own pleasure. Kung ato na siyang balihon, actually it's like cease from your own pleasure and do the pleasure of God, and that is worshiping Him. So Sabbath actually mga kapaglaom is joining the atmosphere of heaven in worshiping our Creator. Pagkanindot mga kapaglaom, no, ceasing from our burdens and joining the joy of heaven in worshiping our God. Correct. Actually, nindot kang isulti ni Mrs. White din siya, all through the week we are to have the Sabbath in mind. Yes. Buti pasabot nga dili lang pagkasabado na maset mo na i-look forward nimo ngano ang sayop sa mga tao nga wala. Nganong ang mga tao wala sila na appreciate ang Sabbath. Kay ila man giangkon gud ang 7 days nga ila. So supposedly nga muhunong na sila pagka-Biyernes. Nangita pa man sila trabaho ani pagkasabado. Kaya kung nag-prepare sila daran sa Sabbath, kaya ang commandment man good to keep the Sabbath is dual commandment. Working in 6 days and on the 7th day mag-rest. Muna ingon ni Ms. White din may making preparation. Ang imong 6 days, ang imong preparation to keep the Sabbath. To keep the Sabbath. Keep it according to government. No? We are not merely to observe the Sabbath as a legal
matter. Yes. Amen for that. What a wonderful reminder kanatong tanan mga kapaglaom that the Sabbath reminds us that we have a great Creator. And we pray that you will be blessed as you also ponder the music or the message of this song that says, "There's no other God before Him." In the great drama of ages, He stood as a mighty king. In attempt to end His kingdom, who would dare to defeat Him? Behold, He comes to redeem His name, stained before His created beings. Washed by the blood of Christ, was spilled the cause of victory. Exalt His name. There's no other God before Him. There's no other God to compare. His love is never ending. His justice never fail. There's no other God before Him. There's no other God to compare. For the cross unfurled His splendor, so my soul cries out to proclaim, holy, holy, holy. How mighty is His name. Behold, O earth, the gospel shout. Salvation belongs to our mighty God. Through Christ at cross was crucified. Blowing mercy abounds in love. O Lord of lords and King of kings, for by thy cross you shall conquer sins. And sound of victory my heart shall sing, God is love. My soul proclaims, there's no other God before Him. There's no other God to compare. His love is never ending. His justice never fail. There's no other God before Him. There's no other God to compare. For the cross unfurled His splendor, so my soul cries out to proclaim, holy, holy, holy. How mighty is His name. There's no other God before Him. There's no other God to compare. His love is never ending. His justice never fail. There's no other God before Him. There's no other God to compare. For the cross unfurled His splendor, so my soul cries out to proclaim, holy, holy, holy. How mighty is His name. Holy, holy, holy. How mighty is His name. Welcome back to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, let's remember nga ang pag-ampo no medium na nato dinha sa Ginoo aron na makaagom kita or makadawat kita og peace and quietness sa ato ang pagpanginabuhi mga kapaglaom. And so nindot kay itong pamalandungan katong awit no that there is no other God before Him. So busa
kita magaduol kaniya as we bring our lift up prayers nga kani gipadala sa ato ang mga kapaglaom. Doon na tayo pag-aampuan nga para kang Judith Canlobo kay padulungay siya mularga mga kapaglaom sa gawas to probably work, and we will ask God for protection para sa iyang flight and sa ihapog pagpanrabaho dito sa Qatar. And of course, doon na tayo usa ka estudyante kapaglaom Joy, kapaglaom pastor. Yes. Wala na mention kung kinsa siya, but ni send siya text message siya to magpaampo siya kay nangita siya og sponsor kay mo eskwela siya og theology dito sa Mountain View College. So atong yun ang Ginoo no nga unta na ay malumuo kasing-kasing matouch to sponsor this kapaglaom no. And of course, doon na tayo isa ka kapaglaom nga gikan siya gioperahan sa goiter apan dunay host pa ang iyang liog after the operation and maglisod siya ginhawa. So atong i-appeal si kapaglaom Yoli Bartolo sa atong mga pag-ampo. Now, si kapaglaom Nora, nagpaampo siya mga kapaglaom para sa iyang sakit. Na siya sakit sa tiyan, wala na specify kung unsa na siya mga kapaglaom. And then, si kapaglaom Pamela Denise Rofila Mainit sa iyang pregnancy, nga unta ma-healthy lang ang baby and ang delivery niya in the future will just be kanang maayo lang pod pagkabutang, no? For this batch, akong hangyoon si kapaglaom Joy to please lead us in prayer. Yes, mga kapaglaom, amo kamong ginaimbita to join us sa pag-ampo, mag-ampo ta. Balaan ug maluluyo namo nga amahan, daghan kayong salamat Ginoong Dios nga ikaw sa kanunay abri sa pagpaminaw sa amo Ginoo nga mga pag-ampo. Kami Ginoo nagaduol diha kanimo pinaagi lamang sa takos nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amahan nga bala na mo ginadala diha kanimo ang amo nga kapaglaom si kapaglaom Judith Canlobo. Maga-travel siya padulong sa Qatar ug handom sa iyang pamilya. Amahan ang iyang nga maayo nga paglupad padulong didto. Ampingi palihog siya Ginoong Dios, proteksyon ni siya labaw sa tanan. Andami palihog siya Ginoo sa mga tawo nga iyang nga mapuy-an, makauban nga siya unta Ginoong Dios, maayo makabaton og kaayuhan sa iyang nga pag-adto didto nga safe usab siya Ginoong Dios ug adunay maayo nga kahimtang. Amahan nga bala na mo usab ginadala diha kanimo ang among kapaglaom nga naghandom nga maka-eskwela sa Mountain View College ingon nga theology student. Apan Ginoong Dios wala pa siya nahibalog na sayod kung diin siya mangita amahan sa support aron siya Ginoo maka-eskwela. Apan amahan pinaagi sa imong gahom ug sa imong kaayo ug kaluoy uban usab sa imong plano alang sa iyang kinabuhi. Ginoo giyahi palihog siya ug ikaw palihog maghatag amahan ug magtandog ug mga katawhan nga mao'y makasuporta usab sa iyang nga pag-adto didto Ginoong Dios nga makatapos siya sa iyahang nga kurso nga mahimo siya nga imong ministro amahan aron mahimong maggamit sa pagdala pa og mga katawhan sa imong tiilan. Amo usab ginapray amahan nga balaan si kapaglaom Yoli sa iyaha Ginoo nga kahimtang bago lang siyang gioperahan. Yes. Apan Ginoo anduna pa siya ginadala nga tubo Ginoo sa iyaha nga liog. Amahan kami nagahangyo kanimo, hatagi palihog siya Ginoo og kalig-on, hatagi palihog siya Ginoo restoration sa iyaha nga gikan sa iyang nga operation nga mabalik na unta Ginoo ang maayo niya nga pagginhawa. Amahan imong nabati ang iyang ginaagian karon ug among gihangyo amahan nga imo palihog siyang humpayon Ginoo sa iyaha nga sakit. Uban sa iyaha nga membro sa pamilya nga nagasudong usab sa iyang kahimtang, hatagi usab sila kalig-on amahan, diha kanimo pagsalig kanimo nga ikaw Ginoo mas labaw nga nahigugma kay kapaglaom Yoli. Yes. Ug ikaw magahatag kaniya Ginoo kaayuhan. We also pray amahan nga balaan kay kapaglaom Nora nga naibalatian sa iyaha nga tiyan. Ikaw usab Ginoo magatandog kaniya, magahatag Ginoo og kaayuhan ug magahatag nagkusog sa pag-atubang amahan niini nga balatian. Labaw sa tanan among gihaam-ampo nga ikaw mag-ayo kaniya amahan pinaagi sa imong gahom. And we also bring to you amahan ang among kapaglaom nga si kapaglaom Pamela nga naa siya ginasaba karon nga bata sa iyang tiyan. Ginoong Dios palihog ipadala ang imong manulunda sa pag-amping kaniya sa bisan unsa niya nga buhaton nga dili siya Ginoo
nga walay kadautan nga mahitabo kaniya. Ang pingi usab amahan ang bata sulod sa tagkuangkan sa iyahang atiyan nga kini unta amahan na magatubo nga maayo hangtod kini Ginoo iyahang mapanganak nga kini nga bata amahan makaila kanimo magtubo nga mahinadlokon diha kanimo. Yes. Salamat amahan sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo. Amo kining gitugyan diha sa imong trono uban sa imong pagpasaylo sa imong mga sala pinaagi lamang sa makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus nga mong personal nga manluluwas. Amen. Amen. Maraming salamat kapag Yes. Joy. Praise the Lord. And so, napatay mga pipila nga prayer request mga kapaglaon nga gipadala through our online broadcast, no? And naapoy usa ka text message dinhi kapaglaon Joy. And for this last batch, Pastor, ako ning ihatag ang panahon sa imuha. Atong iampo si kapaglaom Nida Galiste for healing and recovery niya, Pastor. And naapoy gikan ni kapaglaom Brian Gonzales Limbaga. Ipaapil sa pag-ampo ang success sa A Cappella Singers, no? Magkita mi later Yes. sa hapon sa atuang production for music para na. So daghang salamat sa inyong willingness. Yes, So A Pastor, Cappella, A Pastor. Cappella. Ang pangalan sa ilahang group. No, so we will see you later this afternoon. Si David Wills also sent a prayer request for healing for those who are sick, Pastor, hurting, loss due to the loss of loved ones and around the world. So mga general nga pag-ampo, Pastor, for those general nga affected ni ini. Oo, Pastor. No, so kapaglaom Joy, na pa ba mga dungag? Yeah, we have from Kapaglaom Joy Selvano. Mga Kapaglaom, iyahang nga gipa-pray ang travel ni Sir Keith and his family by land from Fort Worth, Texas, padulong sa Tennessee sa pag-visit sa ilang family. And do we still have more? Okay, that's the end of those prayer requests nga atong na-receive today. So thank you so much mga kapaglaom. Again, we're inviting you to join us in prayer as we bring these petitions before God. Uban ni kapaglaom Pastor Pamisa. Okay, mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, aniya na usab kami nagadangop din ha kanimo kay nasayod kami Ginoo nga sa among kaugalingong lagid kami mahimo. Nagpasalamat kami Ginoo nga ikaw naggahen og kahigayonan nga kami maka yango-ungo din ha kanimo. Lord, ako nagampo sa pinasahi alang kang Sister Nida Galisti. Nasayod ka Ginoo sa iyang gibati. Naghangyo ko nga ikaw maghatag na niya og kaayuhan. Ug unya giyahi siya sa mga butang yang himuon aron mahilikay na siya Ginoo sa pagbalatian. O nagampo sad ko Ginoo alang kang Brian Gonzales Limbaga. Tuguti Ginoo nga iyang mga handom iyang maangkon sab. O masaksihan sad ang imong gahom dinha sa iyang kinabuhi. May masab Ginoo ang A Cappella Singers. Salamat sa paghatag kanilang talento. Tuguti Ginoo nga bisan unsang butang nga ilang mahimo. Musangko kini sa paghimaya kanimo nga mo ang among Dios nga nagtuga niining mga butanga. O mga pag-ampo sab nga gi-request ni David Wills para sa mga tao nga wad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi, ansang kinabuhi ni balik din na kanimo. Tuguti Ginoo that the comfort that they need at to this moment. Ilang maangkon Ginoo ug unya hatagi silang paglaom that for Christians, for people who loves you, there are no permanent partings because you have promised that there will be that great reunion. You will come for the second time. Naghampusan ko Ginoo para kang Joy Silvano, no, sa iyang hangyo sa pagkuan sa pamilya ni Sir Keith. Magduaw siyang pamilya. Tugito Ginoo nga that along the way in their travel, everything will be safe and they will arrive there safe and sound and can worship you and can praise you because of your goodness. Di sab namo kalimtan Ginoo ang among bag-ong liderato sa nasod sa Pilipinas. Tuguti Ginoo nga ang bag-o nga presidente, bag-o nga vice presidente, ang mga sakop sa gabinete, mga senador, mga congressman, mga congressmen, mga local executives. Tuguti Ginoo nga ang tanang butang mahimo ug unya Ginoo alang sa kaayuhan sa katawhan sa Pilipinas ug unya ang imong maayong balita magapadayon Ginoo sa pagsulod sa bisan asa nga suok aron nga kun ang tanan masulti na
ikaw mo anhin na kuhaon mo na kami. Tuguti Ginoo nga ang imong pagpakiguban among maangkon sa padayon kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. 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 Praise Praise the God. Lord. Praise God. What a wonderful time mga kapaglaom no nga makahimo kita pag inampuay, pagdala sa ato ang mga hangyo diha sa Ginoo. And mga kapaglaom again, amo lang kamong ginaimbita sa pagpadala niini because our God is not just a prayer hearing God, but He answers also our prayers, mga kapaglaom. Yeah, so thank you so much for praying with us. And yes, before we go, mga kapaglaom, no, sa ato ang say sa ato ang mga conclusion sa ato ang topic today, we would like to give you again a recap sa benefits nga atong ma-receive on the Holy Sabbath Day. So we have it here and we are so happy, mga kapaglaom, that Sabbath, again, is not just for physical rest, but it's for our spiritual comfort. And again, kapaglaom Renan, let us share with them a recap of the benefits of the Sabbath. I would like to begin it again. Sabbath, mga kapaglaom, it is for our reflection and enjoyment of the wonderful gifts of our God and what God has given us. It is a time to contemplate God's goodness. What else kapaglaom Renan nga atong ma-share karon dinhi? This is also a time nga ma-recognize nato mga kapaglaom ang gugma sa Ginoo para kanato pinaagi sa iyang paghatag nato og adlaw where we can rest upon Him, no? And mamahimo nato na siya if ato i-follow ang iyahang commandment to rest on the Sabbath. That's true. And Pastor? Oh, besides spiritual benefits, ato sang nanibaw nga ang Sabbath provides us freedom. Time to step aside, no? Sa atong mga, actually what gives us more stress is our mind tungod sa atong panahona. But when we go back to keeping the Sabbath, we will be liberated. Stress and fatigue of the week, we will be free from that. Amen. Amen for that. And yes, mga kapaglaom, again, amo ning i-remind kaninyo nga verse nga atong gibasa kaganiha because it's so comforting ato ning mahinumduman. When we feel burdened, Jesus is saying, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Mga kapaglaom, the Sabbath is not only a time to rest from physical work from the first to sixth day of the week, but a time to find spiritual comfort in God. Yes, the soul can be rich in grace only as it shall abide in the presence of God. All of us need a time and place where we can direct our minds to God. Amen to that. And of course, but as God ceased His labor of creating and resting upon the Sabbath and blessed it, so man is to leave the occupations of this daily life and devote those sacred hours to healthful rest, to worship, and to holy deeds. Yes, thank you so much mga kapaglaom for joining us today. Hinaot no sa matag adlaw igpapahulay inyo usab mabati ang kalipay nga atong makaplagan dinha sa Ginoo. Si promise that He has blessed this day for man. Mga kapaglaom, prayer, Bible reading, and Christ-centered meditation, especially in the Sabbath, brings a sense of peace and restoration. This has been your Kapaglaom Joy of Hope Channel Cebu, reminding you to rest in the Lord and wait patiently for Him. And to add, mga kapaglaom, the Sabbath was made for us to rest in both physically and spiritually. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, reminding you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Mga kapaglaom, tinuod na that the Lord knows how much we need rest, and Sabbath is His way of reminding us of that. This has been your kapaglaom, Pastor Bert Pamisa, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Say